Sa ilang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa mga probinsyang may malalawak na bukirin, latian at mga lugar na malayo sa ilaw ng bayan, may mga gabi na may nakikitang kakaibang liwanag sa malayo. Hindi ito ilaw mula sa bahay o lampara ng magsasakang pauwi mula sa bukid. Hindi rin ito apoy mula sa nagliliyab na kahoy o damo. Sa halip, ito ay isang maliit na apoy na tila lumulutang sa hangin, marahang gumagalaw sa gitna ng dilim at kung minsan ay biglang nawawala kapag may lumapit upang dignan kung ganito nagmumulat. Sa maraming baryo, may pangalan ng liwanag na ito. Tinatawag nila itong San Telmo. Para sa mga taong unang nakakakita nito, ang San Telmo ay maaaring magmukhang ordinaryong apoy lamang. Ngunit ayon sa mga matatanda, may mga pagkakataon na ang liwanag na ito ay kumikilos sa paraang hindi madaling ipaliwanag. Hindi ito basta tinatangay ng hangin tulad ng karaniwang apoy. Minsan ay tila gumagalaw ito ng may sariling direksyon na para bang may sinusundan o may hinahanap sa gitna ng gabi. Sa mga lugar kung saan ang gabi ay halos walang ilaw, ang isang maliit na apoy ay madaling mapansin mula sa malayo. May mga magsasaka na nagsasabing habang sila ay naglalakad pauwi mula sa bukid, may mga pagkakataon na may nakikita silang maliit na liwanag sa gitna ng palayan o sa ibabaw ng latian. Sa unang tingin, iniisip nilang may ibang taong may dalang lampara o sulo. Ngunit habang sila ay papalapit sa lugar kung saan nila nakita ang liwanag, napapansin nilang walang taong may hawak nito. Sa halip, ang apoy ay tila lumulutang lamang sa ibabaw ng lupa o tubig. Minsan ay marahan itong gumagalaw, sapat upang manatili sa distansya mula sa taong sumusunod dito. At kapag ang tao ay tuluyang nakarating sa lugar kung saan niya nakita ang liwanag, madalas ay wala na siyang makikita. Tahimik na lamang ang paligid at ang bukid ay babalik sa karaniwang dilim ng gabi. May mga salaysay din na kapag ang San Telmo ay nakikita sa latian o sa gilid ng ilog, ang liwanag nito ay mas kakaiba ang kulay. Hindi ito dilaw tulad ng karaniwang apoy, kundi minsan ay kulay asul o berde. Sa dilim ng gabi, ang ganitong liwanag ay mas lalong nakakapukaw ng pansin, lalo na kung ito ay tila gumagalaw ng walang pinanggagalingan. Sa ilang baryo sa gitnang Luzon, may mga kwento tungkol sa mga taong nakakita ng San Telmo habang sila ay naglalakad sa gitna ng bukid. Ayon sa isang magsasaka mula sa Nueva Ecija, minsan siyang nakakita ng maliit na apoy habang siya ay pauwi mula sa panghuhuli ng palaka sa latian bandang gabi. Sa una, inakala niyang may ibang tao na may dalang lampara, ngunit habang siya ay papalapit, napansin niyang ang liwanag ay hindi hawak ng kahit sino. Ang apoy ay tila lumulutang sa ibabaw ng tubig. Huminto siya sa paglalakad at pinanood ang kakaibang liwanag sa gitna ng latian. Sa katahimikan ng gabi, ang maliit na apoy ay tila mas naging maliwanag. Minsan ay gumagalaw ito ng kaunti na parabang tinatangay ng hangin, ngunit may mga sandali rin na tila ito ay humihinto sa isang lugar, parang may hinihintay sa gitna ng dilim. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay parang may nakatingin sa kanya mula sa loob ng liwanag. Sa halip na lumapit, pinili niyang umalis at mabilis na naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Sa mga lumang paniniwala sa Pilipinas, may ibang paliwanag kung ano ang San Telmo. Sa ilang alamat, sinasabing ito ay kaluluwa ng isang taong namatay nang hindi nabigyan ng tamang libing. Ang kanyang espiritu ay hindi nakahanap ng kapayapaan at naging isang apoy na gumagala sa gabi. Sa ibang kwento naman, ang San Telmo ay hindi kaluluwa ng tao kundi isang uri ng nilalang na bahagi ng kalikasan. Isang apoy na may sariling buhay na lumilitaw lamang sa mga lugar kung saan ang lupa ay basa at ang hangin ay mabigat. May mga matatanda rin na nagsasabing ang San Telmo ay maaaring lumitaw sa mga lugar kung saan may dating nangyaring trahedya. Ayon sa kanila, ang apoy na ito ay maaaring tanda ng isang pangyayaring matagal nang nangyari ngunit hindi tuluyang nawala sa alaala ng lugar. Sa maraming baryo, may mga paalala ang matatanda tungkol sa San Telmo. Kapag may nakitang maliit na apoy, sa gitna ng bukid o sa gilid ng latian kapag gabi, mas mabuting huwag itong sundan, huwag itong lapitan at huwag subukang hawakan. May mga nagsasabing kapag ang isang tao ay masyadong lumapit sa San Telmo, maaari siyang maligaw sa gitna ng bukid o latian.
Sa dilim ng gabi, madaling mawala ang direksyon, lalo na kung ang tanging liwanag na nakikita ay isang apoy na tila gumagalaw sa harap ng iyong mga mata. Sa ilang kwento, may mga taong nagsasabing ang San Telmo ay tila sumusunod sa kanila habang sila ay naglalakad sa gabi. Kapag sila ay lumingon, ang maliit na liwanag ay naroon pa rin sa malayo, parang nagmamasid mula sa dilim. Sa modernong panahon, may mga siyentipiko na nagsasabing ang mga liwanag na nakikita sa latian ay maaaring dulot ng natural na gas na nagmumula sa lupa. Kapag ang gas na ito ay nakipag-react sa hangin, maaari itong maglabas ng maliit na apoy o liwanag na tila lumulutang sa ibabaw ng lupa o tubig. Sa ibang bahagi ng mundo, ang ganitong pangyayari ay kilala bilang will-o'-the-wisp o ghost lights. Ngunit, kahit may ganitong paliwanag, hindi nito lubusang napapawi ang mga kwento ng mga taong nakakita ng San Telmo. Dahil ayon sa kanilang salaysay, ang liwanag ay hindi lamang basta lumilitaw at nawawala. Ito ay gumagalaw, parang may sinusundan, parang may hinahanap sa gitna ng dilim. Maaring ang San Telmo ay simpleng pangyayari lamang sa kalikasan. Maaring ito ay reaksyon ng gas sa hangin na nagdudulot ng maliit na apoy sa ibabaw ng latian. Ngunit sa mga gabi na ang bukid ay tahimik at ang hangin ay dumadaan sa pagitan ng mga puno, may mga sandali na may nakikitang maliit na liwanag sa malayo, isang apoy na tila lumulutang sa dilim, tahimik. Hindi gumagalaw tulad ng ordinaryong apoy, at sa mga sandaling iyon, may isang tanong na maaaring sumagi sa isip ng taong nakakita nito. Kung ang apoy na iyon ay walang pinanggagalingan, bakit parang may sariling direksyon ang kanyang galaw? Maraming alamat ang hindi nagsimula sa imahinasyon. Kadalasan, nagsimula ito sa isang kwento na minsang ikinuwento ng matatanda sa mga bata bilang babala. May ganito rin bang kwento na narinig ninyo noong bata pa kayo?